Magandang gabi mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarance. So nandito na nga yung ating snadi. So ito ay isang 3 kilowatts at 24 volts system. At ito ay pure sine wave inverter with charger. So itong inverter na ito ay kinakailangan pa na magkaroon ng separate solar charge controller para yung battery na magpa-power up dyan ay ma-charge, no? So, pwede rin naman na itong inverter na ito ay mag-charge through utility charging. At yun ay gagamit ng power from the grid. So, yung distribution utility ang magiging source natin. Pero, hindi nagiging advisable yung ganong situation dahil nadidefeat yung purpose mo na gamitin ito para sa solar power system at maging bahagi ng iyong kumpletong sistema sa isang off-grid setup. Kasi ang off-grid setup ay merong 4 na major parts yan. Una, meron kang solar panel. Pangalawa, kinakailangan mo na magkaroon ng separate solar charge controller para i-charge yung pangatlong major part, yun yung battery. At itong inverter na ito, actually ito yung pinakapuso ng iyong solar power system. So ito yung power inverter. Itong ganitong uri ng inverter ay merong transformer sa loob. So toroidal type ang tawag dyan. So saan ba nagiging applicable yung toroidal type? At ano ba yung frequency niyan? Una, yung applicability ng toroidal type ay maganda, no? Para dun sa mga inductive load. Okay? So ibig sabihin, pagka may mga motorized load ka, ayan, ay talagang nababagay yan. At low frequency, no? Yung pangalawang question natin kanina, low frequency yan. So, mamaya ipapakita ko yung parameters niyan, no? Kung paano mag-set at ano yung pwede nating gawing settings para ma-familiarize tayo. At ipapakita ko rin yung connection. At syempre, yung iba pang mahalagang bahagi niyan. At kung sakali naman na magdi-DIY kayo or on your own ay magbi-build kayo ng sistema at ang sistema na yan ay kagaya nito pang off-grid, mahalaga na malaman ninyo yung size, yung sukat. So ang pahaba nito, titingnan natin yung pagpatayo, ayan, nasa 40 centimeters, 40 cm or 400 millimeters pag nakatayo. So ito ngayon ay vertical type na. Okay. At yung lapad, ayan, nasa 32.5 centimeters. Ayan. So, at least alam na natin, So, kung halimbawa naka-power wall yan at ilalagay nyo sa garahe, ilan ba yung kakainin yan na kapal? Nasa 17 centimeters. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung connection niya kung saan itinatap yung input at saka output ng AC or alternating current. So dito pa lang sa gilid niyan, dito yung specs. At sabi ko nga yung model niya 3 kilowatts, So yung input 220 volts AC or alternating current at 60 Hz. At yung output niyan pagdating sa alternating current ay parehas lang na 220 volts. Pero yung input na DC, ibig sabihin 24 volts system. Pero kung gumagamit tayo ng LiPo4, ang nominal voltage natin dyan ay 25.6. So ito meron siyang single pole na circuit breaker para sa AC input. Ito. So later on lalagyan natin yan para matest natin yung utility charging. At yung AC output, single pole din. Ayan, so maganda at merong circuit breaker, para hindi diretso na nakakonect agad. Dahil ito yung terminal blocks niyan, line, neutral at saka yung ground para sa AC input. At dito,
AC output naman. At yung nasa loob, yun yung battery terminal, positive at saka negative. So, mapapansin nyo, pagka pure off-grid, ay walang mounting, walang terminal para sa solar panel. Ito yung LCD niyan at nakakonect na rin yung battery cable niyan. So, susubukan natin na aralin yung mga parameters. So, ito yung on and off. Ayan, pag magsa-setting tayo, ito ang pipindutin natin, yung function. So, 5 seconds lang natin na patatagalin yan. At mamaya may kita natin dyan, pagka nagbi-blink, pwede nating ilipat gamit yung page down at saka page up button. So, subukan natin i-power on. So, ayan, naka-on na. Ngayon, ilo-long press lang natin ito, function, kung gusto natin makita yung ibang parameters. So, initially, makikita natin ito yung sa battery. Ayan, naka 100%. At wala tayong kasing load at naka-off din yung beeper. Andiyan mamaya sa setting makikita natin. Pero hindi muna ako naglagay ng AC input kasi dito makikita yung input na yan para kung mag-charge mayroong pupuntang dotted lines papunta sana dito. So, naka-mode 3 tayo, yun yung default. At kung may input power tayo dito galing sa grid sana 220 yan lalabas dito. Ganun din dito. Makikita natin kung ilang percent. So, tingnan na natin yung parameter settings from 0 to 13. Long press lang, 5 seconds. Ayan. At nauna yung 00. So, yan yung tinatawag na exit setting. At pagka gusto nating pumunta sa next page, ito lang pipindutin natin, makikita nyo, nagbi-blink yung number 1. So, ngayon, sa number 1, yan yung tinatawag na charging voltage. So, ang default charging voltage natin dyan, kung 12 volts, assuming na 12 volts ay nasa 13.8. Pero ngayon, kung nakikita nyo, pagka 24 volts times 2 yung 13.8, so lumalabas 27.6. Okay? Dito kung gusto natin papuntahin, iset natin, baguhin natin yung charging voltage. Pag gusto natin papuntahin doon, yung blink para ma-set natin, ay short press lang itong function. Ayan, so pwede na tayong magpataas using page up or magpababa using page down. So pag ibabalik natin doon, short press lang ulit yung function. Ayan, so nakita natin nag-blink. And then next setting tayo, number 2. So sa number 2, isa-set natin yung percentage ng charging current. So ang pinakamababa rito na charging current ay nasa 0. At kung gusto nating iset doon ay short press lang yung function. Ayan, at lalagyan natin sa 0. So, yan, pagka gumagamit ka ng main o ibig sabihin ng distribution utility, ay hindi ka masyadong magagastasan. Actually, yan nga dapat yung pang-charge sa battery kung wala kang solar panel pero nagiging useless ang yung system pagka i-charge mo lang din sa DU. So, number 2 yan. Ngayon, yung number 3, ayan, para sa beep sound, at in-off lang natin. Pwede nating i-on, ayan, function lang. Then, ayan, tutunog na. So, ibalik na lang natin sa off kasi maingay. Okay, ayun So, yan lang yung number 3. At nagte-take effect agad pagka nililipat natin, Unlike doon sa parameter 1, yung charging voltage, saka lang magte-take effect yung charging voltage pag binago natin pagka nag-restart tayo. So, number 4 tayo. Ayan. Sa number 4, ang working mode yan. Dalawa lang yung working modes natin dyan. Yan yung pagka naka 01. Okay, punta tayo dito. Kasi ngayon naka-battery mode yan yung number 3, battery mode. So, naka-standby siya sa battery. Pinapower up siya ng battery. Ngayon, kung bumaba yung voltahe niyan at umabot sa low voltage, LVD, ang mangyayari dyan ay mag-charge yung AC. At papalo yung internal ATS niyan or automatic transfer switch. So, nilagay lang natin sa mode 3 ngayon. Pero dalawang modes na available dyan. Mode 1 and mode 3. So, yung mode 1, yun yung line priority mode or yung AC charging. Okay. So, balik tayo doon sa 4. Number 5.
Sa number 5 naman, yung battery low alarm. Iba yung alarm ha sa battery low protection. So, yung pag protection, sina-shutdown na. Pag battery low alarm, big sabihin, tumutunog yan at nag-a-alarm yan na sinasabing mababa na siya. So, yan yung number 5. Ngayon, ang nakaset lang sa atin ay 22 volts. Pwede naman nating ibaba pa yan. Yan. Pero, kung ayaw mong mabugbog masyado yung battery mo, okay na yan yung 22 volts setting natin. Okay? And then next, number 6. Yung 21.6 naman, ang pagkakaiba niyan sa number 5 ay yung number 5 alarm. And then ito, yung protection na yan, yung number 6. So, 21.6 ang protection niya. Pwede pa nating ibaba yan sa 21.4. Ayan. Okay? So, ang equivalent nito sa mga ibang inverter ay yung shutdown. Ibig sabihin, pag umabot na ng 21.4 ay mamamatay na itong inverter. So, number 7 tayo. So, yung number 7, yung equivalent ng 100%, kagaya yan, naka 25.2. Equivalent niyan ay 100% na. So, pwede nating itaas pa yan, no? Na pwedeng umabot ng 26 or 27.6. Ayan. So, kung 27.6, dyan sa number 7 na setting natin, yan yung mag-indicate na ang battery mo ay 100%. Okay. Ito naman, itong number 8, medyo mataas itong battery start voltage. So, in relation to number 6, kasi yung number 6 para sa battery protection yun yung low bat. Pagdating dito sa number 8, battery priority start voltage setting, na ibig sabihin kung limbawa nag-shutdown siya, hindi pa agad-agad magbibigay ng power ito. So, hintayin pang umabot sa voltage na sinet mo. So, kagaya niyan, 27 volts. So, hihintayin pa na umabot sa 27 volts bago magbigay ng AC output. Okay? So, number 9 tayo. So, ito namang number 9, ito yung tinatawag na battery priority termination voltage setting, na pagka umabot na, halimbawa naka mode 3 tayo at umabot na sa 23 volts, ayan, itong sistema na ito ay magki-kick in yan para mag-charge galing sa utility. Pero kung yung utility grid or distribution utility ay hindi present, ay aabot yan sa low voltage alarm and then low voltage protection. So, yan yung number 9. At dito naman sa number 10, sa alternating current naman ito, yung output voltage, etong setting na ito, pagka halimbawa binago natin yan, nilagay natin sa 230, magte-take effect lang yan, yung 230 na yan, pagka ni-restart natin. So, yung 230, ayan na yung volts AC na, no? At ang default niya ay 220, pero pwedeng iset sa 200 to 240 yung volts AC. Okay, and then number 11, inverter output frequency. Ito yan. Kung sa ibang bansa, itong frequency nito ay nagiging 50, sa Pilipinas, yan ay dapat naka 60 lang. Okay? Pagka sineset natin na ganito, nagte-take effect na agad yan. Unlike yung number 10 and number 1. Number 12 tayo. Ayan. Sa number 12, ito pag nilagay natin sa number 12, ito yung unattended function setting, na halimbawa wala kang distribution utility at purely galing lang sa solar panel ang charging. Pagka umabot ng 22 volts DC, ay parang matutulog ito. So, susubukan din natin yon, yung function na yon. Kung talagang matutulog siya, na ibig sabihin, pag umabot na sa recovery voltage, ay kusa ng magigising at maglalabas ng 220 output. Okay? So, ito naman, yung number 13, mode setting ito, ng AC mode setting ng output. So, nangyayari naman dito sa AC mode, itong number 13, AC output mode setting option, na pagka ini-off natin yan, ibig sabihin yung AC output ay mamamatay pagka kinoconnect natin sa grid or sa main supply. Pero pag in-on natin, kagaya nito naka-on, yung AC output niyan ay mag-on pagka
i-connect natin sa grid. Marami pa tayong pwedeng gawin dyan, no? At susubukan ko rin buksan ito later. May mga dalawang videos pa tayong gagawin, ano? Dahil ito ay pinakita lang natin yung features at yung specs. At subukan din nating buksan para makita yung loob, ano? At gagawa tayo ng video tungkol dun sa mga parameters na na-mention natin, especially doon sa unattended setting mode niya, no? So titingnan natin kung talagang matutulog yon. So yung unattended setting mode number 12 yon. Okay, so patayin ko muna at titingnan natin yung loob. So ayan mga solar, ano, bubuksan lang muna natin. Natanggal ko na yung tatlong screws, ayan, at merong ribbon din yan. Ayan. So tingnan natin loob. Ayun, oh, laki ng core. So ito yung LCD niya, ano. Ayan, at tingnan natin. So ito na mismo yung kanyang transformer, ano. At dito pa nakalagay yung magnetic niya, ring. Ayan. So ito yung mga breakers na sinabi ko na single pole. Ayan. At meron ding para sa communication ito. Itong portion na ito. At ito yung kumo-connect doon sa LCD. So itong dalawang ito. So ito na yung inverter part. Ayan, andyan na sa ilalim yung mga MOSFETs. Ito, tsaka to, may fan din yan. So yun, dito lang lumabas yung sa terminal. Ayan, oh. Number 25 yung size ng wire. Medyo malaki din, no? Para sa 3 kilowatts. Okay. So mayroong resistor. Ayan. So ito na yung board, ano? Board ng 3 kilowatts. At yun nga, nasa ilalim yan. Ayan yung MOSFET dito. Tingnan ko nga doon sa kabila kung may MOSFETs pa. Ito, may mga MOSFETs din dito sa side na to. So itong heatsink na to, tsaka to, dyan nakatap yung mga MOSFETs. So yan lang naman mga kasolar. Yan lang ang laman ng 3 kilowatts. Yung bagong model nila, no? Yan. So i-connect ko na uli ito. Ilalagay ko na tong ribbon. Ayan, connect na. Wait lang. Medyo maiksi lang kasi. Ayan. So, try natin i-on. Ayan. So, yun. Babalik ko na tong tatlong screws. Ayan, oh. Yan lang ang pinakasusi niyan. So, as mentioned mga kasolar, ano, ito muna tayo sa video na to. Hanggang dito muna tayo. At gagawa natin ng another video yung unattended mode setting yan. At syempre, yung paborito natin gawin, yung load test or stress testing. So, abangan na lang ninyo yun mga kasolar sa mga susunod na panahon, ano. Sana magawa natin ng madaling panahon kasi mayroong nagre-request talaga na makita ang performance nito. Itong Snadi. So, pansamantala mga kasolar, ako'y magpapalam na muna at gabi na rin talaga. So, anong oras na nga ba? Ayan, mag-aalas 12 na. Alas 12 ng gabi, ano? So, paalam muna tayo mga kasolar. Maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong kasolar, si Solarens.